ang maginhawang buhay para sa mahirap na Pilipino, AKAP at AICS, ang programa na layuning tumulong sa Pilipino pero bakit may peligro sa oposisyon. Ang maginhawang buhay para sa mahirap na Pilipino, ito ang layunin ng AKAP at AICS. Pero sa likod ng magagandang layuning ito, may napansin ka bang mas malalim na kwento? Paano kung sabihin natin na habang ang mga programang ito ay tumutulong sa masang Pilipino, may mga lider ng oposisyon na tila kinakabahan? Bakit nga ba? Ang sagot ay hindi lamang nakatago sa mga numero ng ayuda, kundi sa kung paano nito naiiwan sa likod ang mga dating nasa kapangyarihan. Ngunit bago natin pag-usapan kung bakit ang AKAP at AICS ay tinuturing na banta, sagutin muna natin ang tanong, ano ba ang tunay na epekto ng mga programang ito? Mas mabuti bang bigyan ng ayuda kaysa pa pang proyekto tulad ng PhilHealth? Pero bago mo malaman ang sagot, tignan muna natin kung gaano talaga kagaling ang programang ito sa paglikha ng epekto. Halika, ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi lihim na ang AKAP o abot kamay ang pagtulong program at AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ay nagpapakita ng tunay na malasakit sa mga Pilipino. Ang layunin nito ay diretsang magbigay ng tulong pinansyal, pagkain, medikal at iba pang pangangailangan. Ngunit hindi ba't ang ganyang klaseng tulong ay dapat tanggapin ng lahat nang walang bahid ng politika? Kung gayon, bakit tila hindi natutuwa sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga programang ito? Una, balikan natin ang pangunahing layunin ng AKAP at AICS. Ang mga programang ito ay nagbibigay direkta ng tulong sa mga nangangailangan na nagiging simbolo ng malasakit ng kasalukuyang administrasyon. Pero narito ang twist, hindi lamang ito tungkol sa pagtulong, ito rin ay tungkol sa politika. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Bakit ito banta sa oposisyon? Una, pagtaas ng imahe ng administrasyon. Ang AKAP at AICS ay direktang nakakatulong sa libu-libong Pilipino. Pero dahil dito, ang kredito ay napupunta sa administrasyong namumuno sa programang ito. Halimbawa, kung magtagumpay ito at naipatupad, mas nakikilala ang kasalukuyang pamahalaan bilang mapagmalasakit at epektibo, habang ang mga lider tulad ni Bato, Bongo at marami pang iba ay naisasantabi. Pangalawa, pagkumpara sa nakaraang administrasyon. Kung ang AKAP at AICS ay mas mahusay kaysa sa mga programang ipinatupad noong panahon ni Pangulong Duterte, malamang ay mahigitan nito ang popularidad ng kanyang mga kaalyado. Ang legacy ng dating Pangulong Duterte kung saan malapit na konektado sina Bato at Go ay maaaring mabawasan ang halaga kung ang mga bagong programa ay makikita bilang mas makabuluhan at epektibo. Pangatlo, pagbabawas ng pangangailangan sa personal na patronage. Isa sa mga kilalang diskarte ng ilang lider tulad ni Bongo ay ang personal na pagbibigay ng tulong sa mga tao. Ngunit sa AKAP at AICS, direkta nang natatanggap ng mga Pilipino ang tulong mula sa gobyerno na maaari magpahinga sa patronage politics na madalas ginagamit ng mga politiko upang mapanatili ang kanilang impluensya. Pang-apat, pagbabago sa diskurso ng politika. Kapag naging matagumpay ang mga programang ito, mas mahirap para sa oposisyon na batikusin ang gobyerno, mas mahirap ding maglunsad ng kampanya laban sa kasalukuyang administrasyon kung malinaw na may ebidensya ng tulong na nakararating sa masa. Ngunit hindi ito ang buong kwento. Ang AKAP at AICS ay hindi lamang nagbibigay ng ayuda, pinabago nito ang paraan ng politika sa bansa. Isipin mo, isang programang ginagawang hindi na kailangan ng tradisyonal na diskarte ng pamumulitika. Kung ganito, sino ba ang tatakbo sa 2025? Para sa dating rason, kung ang ayuda ay maayos na ibibigay at kung ang oposisyon ay nawawala ng puwang,
anong mga bagong taktika ang kanilang gagamitin. Sa mga salitang binitawan ni Bato, bakit ayuda, hindi PhilHealth? Tila isang simpleng tanong, pero ito'y nagpapakita ng malalim na takot na ang mga ganitong programa ay hindi lamang nakakatulong, kundi sinisiguradong walang puwang para sa tradisyonal na politika. Habang para sa masa, ito ay biyaya para sa ilan. Ito ay hamon sa kanilang kapangyarihan. Kaya ang tanong, kung ang mga programang ito ay tunay na makakatulong, bakit may takot mula sa oposisyon? Simple lamang ang sagot, dahil ang AKAP at AICS ay hindi lamang tungkol sa pagtulong, ito rin ay tungkol sa pagbabagong dala nito sa politika ng bansa. Ang tanong ngayon, magiging banta ba ito sa status quo o magiging daan ito para sa isang mas makatao at epektibong pamahalaan? Sa dulo, hindi mo namamalayan ang simpleng ayuda ay maaaring maging pinakamalaking pagbabago sa larangan ng politika ng Pilipinas. Ngunit handa ka bang makita ang epekto nito sa hinaharap? Isa lang ang malinaw, ang AKAP at AICS ay hindi basta-basta, at habang ang iba ay natatakot, ang masa ay patuloy na umaasa. Philippians 2 verse 4, let each other of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Ang AKAP at AICS ay sumasalamin sa aral na ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan. Ang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Kapag tayo tumutulong, tayo nagiging daluyan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ngunit dapat nating tandaan, hindi lamang ito usapin ng pagtulong, ito'y usapin din ng tamang hangarin. Ang mga programa ay dapat manatiling nakatuon sa ikabubuti ng masa at hindi para sa pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan. Sa ganitong paraan, tunay na nagiging makabuluhan ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o aming Panginoong Diyos sa pagkakataong ito upang pag-usapan ang mga programang naglalayong magdala ng tulong sa aming mga kababayan. Naway ang AKAP at AICS ay magpatuloy na maging daluyan ng iyong biyaya na tumutugon sa mga pangangailangan ng masang Pilipino. O aming Panginoong Diyos, dalangin namin na bigyan niyo po ng karunungan ang mga nasa posisyon upang unahin ang kapakanan ng bayan. Naway ang bawat aksyon nila ay naayon sa iyong kalooban na magdadala ng tunay na pagbabago sa aming bansa. Tulungan mo rin po ang aming mga lider, ang lider ng oposisyon na makita ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa mga nanonood ng content na ito at nakikinig, o aming Panginoong Diyos, naway pagpalain niyo po sila sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok na kanilang kinakaharap at tulungan silang magkaroon ng mas malalim na personal na relasyon po sa inyo. Naway maging inspirasyon sila sa iba at maging instrumento rin ng iyong pag-ibig. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay misabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.